Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Sasabak sa FIBA World Cup Classification Round ngayong Huwebes kung saan makakatapat ng gilas ang South Sudan sa Araneta Coliseum. Ito ang una sa dalawang laro ng Pilipinas kung saan pakay nilang makuha ng ticket sa 2024 Paris Olympic Games. Para lalo pang lumakas ang tsansa ng gilas para makapunta ng Paris, kailangang manalo sila sa 3rd at 4th placers ng Group B sa FIBA. Lumabas na 3rd place ang South Sudan sa Group B kung saan tangan nila ang 1-2 record pagkatapos ang talo nila 83-115 laban sa Serbia nitong Miyerkules. Ang pagkatalo nila ang nag-set up sa kanilang matchup laban sa Gilas na bumagsak sa dulo ng Group A standings kung saang may record sila na 0-3. Ang susunod naman nilang makakalaban sa classification ay ang 4th placer ng Group B at ito nga ang China. Mabibigyan ng ticket sa Olympics ang kung sino mang Asian team ang may pinakamataas na pwesto sa FIBA World Cup. Nauuna sa listahan ang Japan kung saang natapos nila ang first round na may 1-2 record. Tinalo ng Japan ang Finland 98-88 bago sila na-eliminate ng Australia 89-109. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangunahan ni Casey Dongalio ang University of the East sa nagawa nitong 37 puntos para mapanatiling malinis ang record ng Lady Warriors laban sa Perpetual Help sa loob ng 5 sets. Sumandigan ang UE kay Dongalio pagkatapos lumabas ng laro si Jelay Gajero dahil sa masamang pagkabagsak noong second set para kunin ang dalawang huling sets 25-21, 24-26, 24-26, 25-22 at 15-12 laban sa Perpetual sa 2023 V-League Women's Collegiate Challenge. Nanguna naman sa blocking department si Riza Nogales ng Lady Warriors sa nagawa nitong 6 na blocks para bigyan sila ng pagkakataon na makapasok sa semis tangan ang 4-0 baraha. Bumagsak naman sa 2-2 record ang Lady Altas sa pangunguna ni NCAA Season 98 Most Valuable Player Mary Rose Dapol na kumana ng 23 puntos at 16 na puntos mula kay Shaila Omipon. Susunod na mga karap ng Lady Warriors ang Lyceum of the Philippines University Lady Pirates itong darating na linggo. Samantala, sinundan naman ng Far Eastern University Lady Tamaraws ang yapak ng UE kung saang nakakuha nila ang kanilang ika-4 na panalo pagkatapos suwagin ang Lady Pirates 25-17, 25-16, 23-25 at 25-19 para lalong mapatibay ang kanilang tsansa sa semifinals. Gumawa ng 16 na excellent sets si playmaker Tin Ubaldo at nakalikom ng 13 puntos si Keisha Bedonia para sa Lady Tamaraws. Sayang naman ang nagawang 14 na puntos nina Janeth Tulang at Jonah Dolorito bawat isa sa Lady Pirates kung saan sinamahan nila ang San Sebastian College Lady Stags sa ilalim ng standings na may kaparehong 0-4 marka. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matapos ang makasaysayang professional boxing career ay ang Olympic gold medal naman ang pupuntiryahin ni Pinoy boxing icon Manny Pacquiao. Ito ay kung makakalaban siya sa 2024 Olympic Games sa Paris, France.
Ipinarating ng legendary boxer ang kanyang hangarin kay Philippine Olympic Committee o POC President Representative Abraham Tolentino. Nakikipag-usap na si Tolentino sa pamunuan ng Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP at sa International Olympic Committee o IOC na mamamahala sa Olympic boxing dahil sa suspensyon ng International Boxing Association. Malinaw na hindi makakasalang ang 44 anyos na si Pacquiao sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China na tumatayong qualifying para sa 2024 Paris Olympics. Ang Asian Games ay may age limit na 40 anyos para sa lahat ng atleta sa lahat ng sporting event. Ngunit ayon kay Tolentino, may tsansa pa si Pacquiao na makakuha ng Olympic berth sa Paris sa pamamagitan ng paglahok sa 2 Olympic qualifying tournaments sa susunod na taon. Maaari ring bigyan si Pacman ng Olympic slot ng IOC sa ilalim ng Universality Rule. 9 na ticket lamang ang ibinibigay base sa Universality Rule, 5 para sa babae at 4 para sa lalaki. Sakali ay si Pacquiao ang magiging ikalawang pro o professional boxer sa ABAP matapos si Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Felix Marshall na lumalaban sa middleweight division. Pinapayagan na sa Olympics ang paglalaro ng mga professional boxers kung saan 43 mula sa kabuang 186 na kalahok ang sumabak sa Tokyo Games ay mga professionals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.